Ang dalawang magkaibigan nito ay nakipagsapalaran sa ibang bansa dahilan makapagtrabaho at makatulong sa naiwan nilang pamilya sa Pilipinas. Dahil sa pagulila at kalungkutan sa nararamdaman, kaya tayo nakipagsalamuha, nakipagkaibigan sa ating mga mismong kababayan sa ibang bansa. Lalong-lalo na, kagipitan ng problema, mayroon kang matatakbuhan na pinagkatiwalaan kaibigan, tutulong sa iyo, dahil na rin mas mahirap, malayo ka sa iyong pamilya. Bago ko simulan ang pintong ito sa aking mga minamahal na mga viewers na nakikinig, nanonood sa akin ngayon, like, subscribe, and click notification bell para sabay nating masubaybayan ang aking YouTube channel, Norbic Nobel. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah. Ito ay sina Jen La Puebla at Gwen Aguilar. Silang dalawa ay nangingibang bansa dahilan na pareho silang malayo sa kanilang pamilya. Sila ay magkasama tuwing linggo na walang pasok. Palaging sila nag-uusap mga kaganapan nila sa buhay. Sila ay nagdadalmayan, bawat isa at naging matalik na kaibigan. Parang magkapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa, pero ang tanong dito, ano nangyari sa dalawang ito na biglang humantong sa hindi inasahan ng kadumalduman na krimen at naging mortal silang kaaway? Noong 2000, iniwan ni Gwen ang kanyang pamilya sa Pilipinas at pumunta sa bansang Singapore upang maiahon sa hirap ang kanyang mag-ama. Masukan siya bilang domestic helper sa isang mag-asawang kapwa may trabaho. Dala-bala sila sa kanilang trabaho, palagi hindi na nila masikaso ang kanilang bahay, madalang na rin mananatili dito. Kaya naisipan nilang kumuha ng isang kasambahay para manatili na malinis ang kanilang bahay. Mabuti naman, inaalagaan din ito ni Gwen, pareho niya kapwa kababayan, nakipagsaplaran din si Jen sa Singapore na iwan ang pamilya sa Pilipinas. Si Jen La Puebla ay ipinanganak noong 1979, Bagabag, Nueva Vizcaya. Si Gwen naman ay Ilocos Sur. Dahilan na rin, pareho nilang sitwasyon, malayo sa kanilang pamilya, nag-uusad din sila sa kanilang mga hinaing at problema sa bahay at pupunta sila sa Plaza Central Singapore at kumakain doon. Tuwing linggo, makikita silang naglalakad sa park, nagkakape at magpintuhan. Lahat kanilang pinag-usapan ay trabaho at mga gusto nila sa buhay. Pero hindi inaasahan, ang kanilang pinag-usapan ay problema tungkol sa pera. Katunayan, ang malaking problema sa kanilang dalawa ay pera. Kaya lagi silang humiram ng pera sa mga loan company o pautangan para lang mabayaran ang kanilang mga utang sa Pilipinas. Makapagpadala na rin sila sa pamilya sa Pilipinas at makaahon sa kanilang sitwasyon. Isang araw, inabuso ng kanyang kaibigan na si Jen ang nagpapahiram o pautangan ng mga taong ito hanggang hindi nakapagbayad. Kaya permanente na siyang pinagbawal muli makahiram sa kumpanya, parang na-blacklist siya sa mga pautangan. Si Jen hirapan na siya sa kanyang sitwasyon, umabot wala na siyang makain at pangaraw-araw ng gastusin para sa sarili. Ganoon na lang, nawa ang kanyang kaibigan at umutang siya sa mga loan company gamit mismo ang kanyang pangalan na si Gwen para matulungan ang kanyang kaibigan. Pero ang tulong at desisyon ito ay matinding pagkakamali, problema at hindi mababawi kailanman. Noong September 9, 2005, 1:45 ng hapon, isang tagalinis ng kalye may nakita ang isang bag na nakahiga sa gilid ng isang istasyon, kaya naisipan niya siguro isang manlalakbay aksidenteng naiwan, nalimutan ang bag na iyon. Nilapitan niya para malaman kung sino ang may-ari, binuksan niya ito, isang malagim na anyo ang bumalagta sa kanya. Nakita niya isang mukha ng babae na wala ng buhay, nagbigla siya sa kanyang nakita, agad tumawag sa mga pulis at mga tao nakakita kung anong nasa bag na iyon. Pinuntahan ng mga pulis, nadiskubre nila isang pugot na ulo ng babae kasama ang kanyang putol na braso at binti. Ang katawan nito ay hindi mapamatagpuan, may kapansin-pansin na marka sa kanyang braso. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw na bago siya namatay ay nakagat siya nito. Pero hindi pa nila natukoy ang pagilanlan kung paano siya nakarating doon dahil naiwan ang bag sa pampublikong lugar. Sa halip itago lang sa larin ito sa liblib na lugar, malinaw na hindi sinubukan nito ang katawan ng biktima. Dahil buo pa ang kamay nito, nakakuha sila ng fingerprint at napag-alaman ng mga pulis na ito pala ang bangkay ni Jen La Puebla.
Buti na lang, ang emigrante manlalakbay papunta sa Singapore ay naglagay ng mga fingerprint, iris at facial biometrics kaya napakadali para sa mga pulis na makilala siya. Ngunit hindi pa rin nila alam kung sino ang salarin makagat sa braso lang ang tanging nilang ebidensya sa pagkilala sa mga salarin na ito. Pero kinabukasan noong September 10, 2005, bago pa nagkaroon ang mga pulis para mag-imbestiga, isa pang kadumalduman na pagtuklas sa nangyari sa isang itim na supot na sa labas ng gusali. Binuksan nila ang bag na ito, nakita nila ang katawan ni Jean Lapuebla. Pagkakataon na iyon, nabigyan ng ebidensya ang mga pulis, maaaring magturo kung sino ang gumawa ng krimen na iyon. Ang katawan ay nakabalot sa dyaryo at may nakadikit na pangalan at address ng lalaki na nakatira sa Sunglade Avenue. Kaya agad nilang pinuntahan ng mga pulis ang kondominium na iyon, kumatok sila sa pinto at binuksan sila pero hindi lalaki ang kanilang kaharap o kausap, kundi isang kasambahay ang humarap sa kanila na sa trabaho ang kanyang mga amo. Tahimik na hinarap ni Gwen ang mga pulis. Napag-alaman nila na kilala niya si Jean kaya siya ang naging pangunahing salarin sa pagpaslang sa biktima. Tuluyan ang inaresto si Gwen dahil natagpuan ang malaking kutsilyo sa loob ng bahay na nakabalot sa pulang plastik tulad ng plastik ginamit sa pambalot sa ulo ni Jean. Natuklasan nila na napakagaling ni Gwen magtrabaho at maglinis dahil wala kang makita na bahid ng dugo na kumalat sa loob ng bahay. Pero kahit malinis ito ng mabuti ay hindi maitago sa mga pulis ang bakas ng dugo na hindi kita ang ating mga mata. Nag-spray sila ng kulimina na nagre-react sa dugo dahil dito nakita ang maraming dugo ang kumakalat kahit saan bahagi ng bahay. Si Gwen ay nasa kustudiya ng pulis kahit umiyak siya sa kanyang pag-aresto ay magalang siyang manuwain sa mga kahilingan ng mga pulis. Paglipas ng 24 oras ay umamin si Gwen sa pagpaslang sa kanyang kaibigan. Alam natin sina Jean at Gwen ay parang magkapatid na ang turingan sa isa't isa kaya magtaka ka kung paano ito ginawa ni Gwen kay Jean. Naging sandalan niya tuwing ito ay mayroong problema, magkasama sila sa lungkot at ligaya habang malayo sila sa kanilang pamilya. Noong una, akala nila isa itong kaso na love triangle, ngunit pinabulaanan ito ng mga pulis. Noong September 7, si Gwen at Jean ay nagre-relax sa Sunglade apartment. Si Gwen ay nagluluto ng kanilang hapunan at nagkwentuhan sila dito, pero mayroong bagay na hindi sila nagkaunawaan dahil sa pirang inutang ni Jean at pangalan ginamit ay kay Gwen. Sa isang loan company, lumalaki ang utang na hindi nabayaran dahil alam natin lumalaki ang interest pinapatong dito habang tumatagal, halos doble na ang pirang inutang na kailangan mabayaran. Kahit isa sa kanila ay wala lang pambayad dito, kaya nagpag-usapan nila ito, naging mainit ang sugatan nilang dalawa. Lalong-lalo na, inungkahi ni Gwen na isanla niya muna ni Jean ang kanyang mamahaling gamit para kahit punti-unti mabayaran ang utang niya. Dito na sila nagsimula magsigawan pero hindi natin alam kung sino ang nananakit sa dalawa naging pisikal ang pag-aaway nila. Nagsimula sila nagsubunutan at nagtulakan sa pader ng bahay. Ang dalawang magkaibigan mas lalong agresibo ang kanilang pag-aaway. Paghila sa buhok, pagkagat at pagsakal, tuluyan ang kanilang pag-aaway, nagsimula ng kumalat ang mga dugo sa loob ng bahay kahit saan. Laundry room sa hallway, pagdating sa kwarto ni Gwen, doon na makita ang mas maraming dugo at doon niya pinaslang ang biktima. Una, tinakpan ni Gwen nang unan ang mukha ni Jean. Dito na siya nawala ng maray pero hindi pa siya patay sa oras na iyon dahil gumising ulit si Jean, agad sinakal siya ulit ni Gwen at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Noong tinanong si Gwen bakit niya ito ginawa, sabi hindi niya malala ang nararamdaman at isip sa oras na iyon. Parang natauhan lang siya pagkatapos ng paslangin si Jean. Kailangan niya nang linisin ang buong bahay dahil darating na ang mga employer niyang amo, agad siyang tinago ang bangkay ni Jean sa kanyang malita. Nilagay niya sa loob ng kabinet pagkatapos pinunasan niya ang mga bakas ng dugo sa paligid ng bahay dahil sa sobrang abala ang kanyang mga amo at pagod hindi malata ang krimeng ginawa ni Gwen. Natulog agad pagkabukas ng umaga, ulit silang umalis papasok sa kanilang trabaho. Noong September 9, pumunta si Gwen sa shopping center para bumili ng mga kagamitang panlinis, palakol at malaking kutsilyo, bedsheet, gloves at mga itim na garbage bag. Para itapon ang bangkay ng biktima, malapit sa isang lugar na madalas silang makita tuwing linggo, bumalik siya ulit sa condo unit at kinuha ang pangalawang bag, sumakay ulit sa taxi, papunta sa lugar ng McRitchie Reservoir.
Doon niya iniwan ang bag na may laman na katawan ni Jen malapit sa isang bus stop. Ang dalawang bag na iyon, itinapon niya sa mga pampublikong lugar. Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ni Gwen ang kanyang mga nagawa sa loob ng 4 na araw. Ang tanging naisip niyang nararamdaman ay matinding pagsisisi sa kanyang nagawa sa kabila ng kanyang nararamdaman pagtapos ng araw isang buhay ang nawawala at kailangan niya itong pagbayaran. Lilitisin siya sa kasong murder sa Singapore. Ang mga lilitisin kailangan munang inasa ilalim ng psychological evaluation ng mga doktor at dito natuklasan may isang magulong pag-iisip sa Gwen kasabay problema sa pera, malayo sa kanyang asawa, mga anak. Ang kanyang isipan ay gumawa ng isang malaking hakbang sa malaking direksyon. Dagdag pa dito ang kabiguan niyang makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas sa buwan na iyon. Ito ay isang malaking dagok para sa kanya. Dumadagdag pa sa kanyang stress ang utang ni Jen sa malabong hindi nababayaran. Pero hindi ito palampasin sa krimen niyang ginawa sa pagpaslang kay Jen, pero mahalagang makita kung saan nanggagaling ang pagkabalisa niya. Ang pangunahing problema ay pera tuwing naisip at napag-usapan ito at biglang lalayo at tahimik hanggang sa matutulog siyang buong araw. Diagnose siya sa isang psychiatrist na mayroong depresyon ang kanyang kaisipan at wala sa tamang katinuan sa oras kanyang ginawang krimen sa pagpaslang kay Jen. Dagdag pa dito sa mga sugat at bugbog at nakita sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Gwen, mayroon din mga marka sa pagsakal sa kanyang liig. Dahil dito, kasabay ng psychiatric evaluation niya binaba ang kanyang krimen mula murder naging manslaughter. Swerte pa rin sa Gwen dahil ang parusa ng murder, Singapore ay bitay noong 2006. Nagsimula ang paglilitis kay Gwen. Dumating ang kanyang asawa si Edwin Aguilar mula sa Pilipinas upang suportahan siya sa mga proseso dahil kahit nakagawa ng krimen ay gusto pa rin makasama ang kanyang asawa. Ang asawa naman ni Jen na si Crisaldo La Puebla ay dumating na rin sa Singapore kasama pa ang ilang miyembro ng pamilya. Sa buong paglilitis ay madalas magpahayag ng pagsisisi si Gwen sa kanyang nagawa. Sinabi niya na wala siya ng kontrol kung ano ang kanyang nagawa sa oras na iyon. Sa huli, umamin siyang pagpatay kay Jen, nagresulta sa kanya sa pagbilanggo ng 10 taon. Ang katwiran sa likod ng pagdesisyon ng hukom ay para sana ganap siyang ma-rehabilitate sa panahon na iyon. Tulong suporta ng kanyang pamilya sa panahon ng pagsentensya sa hukom na si Judge Justice B.R. Raha ay nagsabi na desisyon ni Gwen itapon ang bahagi ng katawan ni Jen sa 2 papublikong lugar halatang hindi pinag-isipan at kakaiba. Kaya ito ay nagpapahiwatig na mayroong sakit sa pag-iisip si Gwen sa panahon na iyon at ito ay lumala ng gusto pagpaslang kay Jen. Dahilan na rin, lumason sa kanyang dalawa ang tungkol sa pera at humantong ito sa kadumal-dumal na krimen. Kaya kapag nasa malayo at sa ibang lugar, kailangan tulungan mo rin ang iyong sarili. Labanan ang iyong lungkot, problema dahil wala kang pamilyang matatakbuhan at matuto kang maging matatag sa iyong sarili. Malaga pa dito, maging maingat din sa mga taong nakapaligid sa iyo na pwedeng pagkatiwalaan at totoo. Para maiwasan ang hindi magandang pangyayari at huwag sirain ang tiwala, bawat isa matuto din mag-ipon para sa oras ng kagipitan, mayroon kang damputin tulong sa iyong sarili. Hanggang dito na lang po ang aking pinto at sa muli nating pagsasama, pagsubaybay sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan subscribe, mag-iwan ng inyong komento o opinion sa mga kwentong aking ibahagi sa inyo, Marvic Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.